Hello, kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat uli mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, inanunsyo 'di ba ng dalawang anchor ng Net25, alam niyo naman sa Iglesia ni Cristo 'yan, na magsasagawa raw po ng malawakang kilos protesta sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Na ito ay kanilang pagsuporta daw sa opinyon ng ating Pangulong BBM na ayaw niya na magsampa ang Kongreso ng impeachment. Kasi alam niyo, nailatag naman na rin po ng Pangulo natin at tama naman yung mga kadahilanan na kanyang binanggit kung bakit ayaw niya. 'Di ba? And besides, nariyan na yan, naisampa na. Ito naman pong Iglesia ni Cristo ay nag-anunsyo na magrarally sila bilang pagsuporta sa opinyon ng Pangulo at bilang pagkontra naman sa impeachment. Dapat po ginawa nga nila yan nauna pa, pagkatapos magsalita ng Pangulo, bago pa may magsampa ng impeachment, ay ginawa na po nila ang rally na yan. Baka sakali ho naging deterrent, di ba? Pero tanong nga bakit hinintay nila na magkaroon ng impeachment complaints na opisyal na naisampa na at meron pang pangatlo po. No, so susunod na linggo, ngayon ho ay Biyernes, December 6 ngayon. So by next week po, ang pagsasampa ng ikatlong impeachment complaints na pagsasama-samahin into one, and then ito po yung kanilang tatalakayin sa Kongreso. Basta depende yan, bahala sila. Now, napansin ko rin ho, maraming nagko-komento sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na mga nakafollow po sa atin, sa ating SOCMED accounts. Sinasabi nila na mukhang hindi totoo yan mangyayari kasi dapat 2 linggo bago magkaroon ng malawakang rally, inanunsyo na yan sa amin. 'Di ba? So mukhang ang dating po nito dahil wala hong mga taga saan mang kapilya ang nakakapagsabi na meron nagpasabi sa kanila na maghanda sila. Pero doon sa nag-anunsyo sinasabi, naghahanda raw po ang iba't ibang mga, 'di ba? Miyembro yung sa buong Pilipinas, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa malawakang. Ibig sabihin ng naghahanda, ibig sabihin ongoing at meron ng pasabi sa kanila. Iba po yung pinaghahanda. Yun pong pinaghahanda, ano pa, wala pa silang ginagawang aksyon para sa event na yon. Kaya nga, pinaghahanda, future pa. Iba po yung ongoing. So, ano to, iba yung sinasabi, di ba? Kaysa sa actual na nangyayari sa ground sa kanila. Natakot ba sila na totohanin yung rally na yan? And after all, para sa akin, wag nyo nang ituloy. Kasi, useless. Kung yan ay pagsuporta sa Pangulo, hindi na yan magiging deterrent. Di ba? Hindi na magiging deterrent yan. Naka-file na eh. Oh. Pero kung nung maaga sana ninyo yan agad-agad ginawa, aba, baka kahit na siguro yung announcement na yan pa lamang, nakatulong pa para hindi na po ituloy ang pagsasampa ng impeachment cases laban kay Sara Duterte. Diba? So ano bang ibig nyo sabihin? Mas gusto ninyo na mas gusto ng Iglesia ni Cristo na ang lilitis kay Sara ay ang Office of the Ombudsman, 'di ba? Na iimbestigahan siya ng DOJ, ng NBI, yun ba mas gusto nila? 'Di ba? So marami ho tayong mga kababayan na naguguluhan at higit po sa lahat ng naguguluhan dito ay ang mga DDS. Kasi ho, kating-kati na yung mga kamay nila at mga paa at ang mga nguso nila na sumali diyan ho sa gagawing rally. Oh, eto nga yung tanong na magandang ini-raise no ng ating kaibigan si Mami Peng. Papaano kapag si Sara Duterte, si Jonathan Morales, Cathy Binag o kung sino-sino pa diyan ng mga 'di ba sila Crisette Laureta Chu, si Malindugoy, yung iba pang mga kasama nila mga anti-Philippines, pro-China ay nagsalita. Alam niyo naman ang isisigaw ng mga 'yan. BBM resign, BBM bangag. Tapos sabi ng INC, itong aming pagtitipong ginagawa ay para ito pagsuporta sa ating presidente sa kanyang opinyon na hindi dapat na magsampa pa ng impeachment. So paano to?
'di ba? Well, gusto ko lang ding linawin. O baka naman kasi ang pagsuporta lang po talaga ng INC ay doon lang sa sinabi ng Pangulo na kanyang opinyon, which is favorable kay Sara. At yung gagawin ng INC is actually, ang makikinabang po diyan ay si Sara Duterte. Tama ho ba? So hindi ho kaya dapat linawin ito ng Iglesia ni Cristo, hindi ho kaya ang suporta nyo kay PBBM ay dun lamang sa kanyang sinabi. Pero ang tunay yung sinusuportahan na ngayon sa kabuuan ay si Sara Duterte. Tama ho ba ako ron? Yan ho, linawin nyo. 'Di ba? Maglabas kayo ng paliwanag diyan. Kasi ano eh, nagiging contradicting na yung mga sinasabi ninyo eh. 'Di ba? Pinaanunsyo nyo, tapos wala palang totoo, hindi pala totoo na may paghahandang ginagawa. Ano to, budulan? Yan raling sinasabi ninyong yan. Maniwala kayo. Paano nyong ipapaliwanag to sa taong bayan? Paano nyong sasawayin pag nagsalita diyan? Siyempre, pag magsalita si Sara, hindi nyo pipigilan yan. Kakampi nyo eh. Pag nagsalita dyan yung mga alipores sa mga Duterte, mga influencers nila, isisigaw, puro kontra sa Pangulo, mapipigilan nyo ba sila? Kaya nyo bang kontrahin yan? Siyempre, yung mga miyembro nyo, ayaw man sa kalooban nila yung ganun, dahil nga po sa sunod-sunuran kayo lahat. 'Di ba? Follow the leader, ika nga. So ganun na rin lahat. Sisigaw na rin kayo ng bangag-bangag-bangag. 'Di ba? BBM resign na rin ang isisigaw ninyo. So, ano etong rally-rallying ito na bilang kunwari pagsang-ayon sa opinyon ng Pangulo, 'di ba? Which is ang magiging nakikinabang talaga doon, pati sa rally na 'yan, kung hindi po si Sara Duterte, ang mga Duterte. Oh. So yan ho ba ay isang maliwanag pa sa sikat ng araw na pagkukunwari lamang? Itong mga pangyayaring ito na hindi pumapalag ang Pangulo doon sa pag-leak ng message na ginawa niya, 'di ba? Na ikinagulat niya, 'di ba? Putangis, pagka nagulat ka, dapat meron kang further action, 'di ba? At least ipahanap mo kung sino yung loko-loko na 'yan. Bakit wala? Takot ba ang Pangulo sa inyo? PBBM, takot ka ba sa kanila? Aba, magsalita ka, aba. Hindi po 'yan lamang ang tao sa Pilipinas. Hindi po INC lang ang tao sa Pilipinas. At nasubukan na rin po ang mga yan ng EDSA 3. Nanakbo ang mga yan pauwi. Kaya po yung aming ginawang EDSA 3 noon para pababain si Gloria Arroyo, nabigo, na-dispersed kami, na mga lumaban doon, naiwan doon no, sa pagsugod namin. Pagdating namin sa Mindiola, sa harapan na ng Malacanang, Sus Mariosep, kita na namin ang dulo namin. Samantalang nung nandun sa Ortigas, sa EDSA, hindi namin makita saan ang dulo ng pagtitipon sa loob ng isang linggo. Diba? Gabi-gabi dumadami. Hmm. Diba? Sinusubukan nyo ba ang mga Katoliko? Diba? Tandaan nyo, mga Katoliko pa lamang ang may napatunayan sa people power na talagang nagpababa ng dalawang Pangulo ng Pilipinas, si Apo Lakay at eto hong si Erap Estrada. Hindi nakuha ng impeachment dahil takbuhin din itong mga taga-prosecution, di ba? Tumakbo sa EDSA at yung EDSA People Power 2 ang nagpababa kay Erap. Napilitan na lamang siya na lisanin ng Malacanang